So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Punch Man Chapter 204. Syempre bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bali sa last chapter nga, nakita nating nagkasama-sama yung mga heroes ng Hero Association na lumipat ng Neo Heroes. Yun nga si Metal Bat, si Child Emperor at si Sekingar. Si Darkshine naman magiging trainer nga ng Neo Heroes. At si McCoy naman lumipat nga rin bilang executive. At nandyan nga rin si Shuryu at dyan nga siya napasali. Ipinakilala nga sa atin ang mga leader ng Neo Heroes at parang inangasan nga ang mga heroes natin dahil sa ginawang ito ni Raiden kay Darkshine. At bali ayan na nga ang mga nangyari sa last chapter at dito na magsisimula ang chapter 204 ng One Punch Man. Sinabi nga dyan na yung si Raiden daw isang dating Yokozuna ng Super Sumo kung saan yung meron lamang taas na 3 metro at bigat na 400 kilo ang siyang pinapayagang makasali. Napakalakas nga raw ng sampal nito na talagang sapat na para durugin ang napakalaking monster at talagang undefeated pa rin daw ito sa 700 match na naging laban niya. Kaya kung pagbabasihan nga raw ang combat ability masasabi nila na nasa level ng S-class hero yang si Raiden. So yun, talagang matindi nga ang resume ng Neo leader na to na si Raiden. Napakalaki at napakatangkad niya nga, 3 meters at 400 kilos at grabe yung undefeated nga siya sa 700 match na laban niya. At talagang mas mai-enhance nga ang lakas nitong si Raiden dahil dun sa Neo suit na ipapasuot sa kanya. So sabi naman dito ni Raiden yung pangalan nga rin daw na Super Alloy Darkshine talagang kilala rin sa industry. At yan nga raw yung lalaking merong diamond muscle. At ang lakas nga raw nito talagang nalampasan hindi lamang yung sa mga tao kundi pati na nga rin daw lahat ng mga living creature. Pero meron pa nga rin daw isang tao na ganun din ang sinasabi ng mga tao. At yun nga raw walang iba kundi siya. Kaya ayun, tinanong nga dyan ni Raiden yang si Darkshine kung tingin ba nito kailangan nilang testingin ang isa't isa. At yun, talagang biglang bigla nga dyan yang si Darkshine pero talagang hinawakan na nga siya dyan ni Raiden. At mula nga dyan talagang nagkapwersahan na nga ang dalawa. At dito nga sa panel na to mga tol talagang kitang kita kung gaano kalaki yang si Raiden kesa kay Darkshine. At talagang nanliit na nga lang ang dating hero. Pero ayun, mula nga dyan biglang itinigil nga nila. Sabi nga dyan ni Raiden itigil nga raw nila at hindi niya nga raw hangad na takutin niyang si Darkshine. Tumalikod nga siya dyan at sinabi niya pa na wala na nga raw sa best condition niya yang si Darkshine. Pero sa isip niya nga maaaring mas nalampasan niya na nga raw yung peak niya. So yun, siguradong wala na nga talaga sa best condition niya yang si Darkshine dahil sa alam naman natin yung naging trauma niya laban sa Monster Association. At sana nga maibalik yun dahil sa talagang sayang nga si Darkshine. Anyway, may bigla na nga lang pumasok dyan, sinuntok ang pinto at sinabing makikisali raw sila. At napatanong nga ang pumasok na ito kung yan ba raw talaga ang mga leaders nila. Sabi nga ni Raiden maingay nga raw yung magpartner na yan. At sabi naman ni McCoy ang dalawang araw na yan underground fighters na hindi nga raw kabilang na maging kandidatong maging leader ng Neo Heroes. Ang pangalan nga nitong isa si Marsleo, isang provisional champion ng death boxing. At ang ginagamit nga raw nitong gloves puno ng bakal. At eto namang isa ang cyborg fighter na si Kuku at galing nga siya sa isang body enhanced fighter battle. Napakalakas nga raw nito para pagpustahan kaya nabana ito sa laban. At mula nga dyan tinanong ni McCoy kung hindi ba raw masaya mga ito sa naging screening bilang leader ng Neo Heroes. Sumagot nga ng oo yang si Marsleo at meron nga raw talaga silang objection. Bakit nga raw yung isang mayaman, yung isang religious at isang parang manikang idol nabigyan ng privilege para maging leader? At paano naman daw silang talagang malalakas lumaban na kagaya niya? At kung gusto ba raw ng mga ito na bugbugin niya sila? Sabi naman nitong si Kuku tama nga raw yon at wala nga raw siyang planong sundin yung mga superior niya na mas mahina kesa sa kanya. Pagdating nga raw sa battlefield talagang mas useful sila. At mula nga dyan bigla nga siyang napatingin kay Webegasa at na-analyze niya nga na ang babaeng yan merong modification ratio na 71%. Talagang nabigla nga yang si Kuku, imposible nga raw yan dahil kahit na nga raw yung mga cyborg fighters meron lamang modification rate na 30%. At yun nga raw sa kamay, sa binti at sa mata lamang. Yung cyborgification nga raw na nasa 60% talagang extremely dangerous. At yung success rate nga raw nun talagang napaka-rare. Narinig niya nga raw na merong mga cyborg sa Hero Association ang talagang lampas sa 60% pero talagang hindi nga siya makapaniwala dahil sa talagang napakabata pa ng babaeng yan na si Webegasa. At anong araw kaya ang ginawa
ginawa nito para lamang maging successful yon. At mula nga dyan talagang tumahimik na nga si Kuko habang si Marsleo talagang galit na galit. Bakit nga raw tumigil na lamang bigla yung kasama niya? Mula nga dyan talagang wala na nga siyang pakialam at sumugod na nga siya bigla. Ipapakita niya nga raw yung bilis ng mga suntok niya. Yung skull crushing iron sun gloves niya nga raw may bigat na 9 kilo at yung knockout nga raw sa death boxing direktang napupunta sa kamatayan. At talagang natitril nga raw siya sa life or death matches na ganon. At mula nga dyan nasabi ni Shiryu na hindi na nga raw masama ang mga suntok nito. Sabi naman ni Raiden kay Darkshine mukhang kailangan nga raw nitong mag-step back. Pero kasunod nga niya na ayan na nga. Bagang! Talagang binanatan nga ni Marsleo yang si Darkshine habang sinasabi niya nga dyan na nadulas daw yung kamay niya. Pero grabe dahil sa parang hindi man lang natinag dyan yang si Darkshine. Sabi nga dyan ni Marsleo kasalanan niya nga raw yun, hindi niya sinasadya. Pasensya na nga raw kung tinamaan si Darkshine at kung okay lang ba raw ito. Sabi naman dyan ni Darkshine okay nga lang daw siya pero tignan nga raw nito yung kamay niya. At mula nga dyan ipinakitang bali nga ang buto nitong si Marsleo sa kamay niya. Talagang biglang-bigla nga siya dyan at hindi makapaniwala sa mga nangyari habang lumapit nga si Shiryu at sinabing tumigil na nga raw ito. At siguro raw nagets na nito na talagang outclass na nga siya. Kaya umuwi na nga lang daw ito. Pero mula nga dyan talagang nainis nga ang mag-partner na yan kay Shiryu. At talagang sabay nga nilang binanatan ito. Napakaraming suntok nga na sabay-sabay ang binitawan ng dalawang Neo Heroes pero talagang nasasalag nga lang ito lahat ni Shiryu. Hindi man lang nga talaga siya natitinag dyan at parang suntok nga lang ng mga bata yung mga sinasalag niya dyan. So ayun mga tol, ang mga nangyari dito sa chapter 204 ng One Punch Man. Definitely talagang napakalakas nga ng mga dating heroes ng Hero Association kumpara sa dalawang kumag na to na gustong maging Neo leaders. Pero ayun, wala pa kasing suit na suit ang mga Neo heroes na yan at iba rin talaga yung lakas ng mga leaders nila tulad ni Raiden. So ayun, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga, wag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at pag-iingat kayo palagi. Bagang!